ay mabilis ng paraan para sa pagsasaliksik. Dahil sa makabagong teknolohiya, mas pinapabilis ang pagsasaliksik. Sa tulong ng internet, mas maraming takda, proyekto o iba pang bagay na kailangan sa pag-aaral ang may sasagawa ng mas mabilis. Malaking tulong ito, lalo na sa mga estudyante, upang hindi na sila mahirapan sa paghahanap ng mga impormasyon, lalo na kung libro ang gamit. Dahil kung libro ang gamit, di ba nahihirapan tayong magdala sa bigat nito? Mas mabilis makahanap ng resulta sa internet. Masyadong maraming oras ang nakukonsumo ng paghahanap ng paksa sa libro. Hindi katulad sa internet na itatype mo lang, may rami ng resulta na lumalabas. Ang kanyang sinabi ay pawang katamaran. Saan ba nanggaling ang inyong kaalaman? Mayroon na bang internet noon? Lahat itinala sa pirasong papel hanggang maging libro. Sa libro, makikita ang lahat ng kaalaman. At sapat pa ang impormasyon na may dudulot dito sa atin. Kung mayroong bagyong dumating, nasira ang mundo, lumindol at magkagulo. Binura na ng may-ari ang website, ang nais mong hanapin. Mahanap mo ba ang inyong sinasaliksik? Ngunit sa nakatagong libro, naroon nakatala lahat ng impormasyon. Mas nauna bang nagkaroon ng Biblia sa internet? Nasa libro pa rin ang galing ang lahat ng impormasyon at kumpletong impormasyon. Kung wala ang libro, walang internet. Hindi makakapag-aral ang mga inventors kung wala ang libro. Lahat ng impormasyon ay nagsimula sa isang utak na itinala sa pirasong papel hanggang sa maging isang libro. At sumunod na ipasa sa ibang tao na nakabasa hanggang matuto at makagawa ng makabagong teknolohiya tulad ng gadgets at internet. Pagiging maalaga lang sa gamit ang kailangan upang tumagal ang buhay ng isang libro. Kaya mo bang patunayan na lahat ng scientist o mga tagapagsaliksik ay gumagamit ng aklat? Hindi naman, di ba? Kaya nga na-imbento ang aklat at internet dahil sa malawak nilang pagsisiyasat. At hindi lahat ng oras makakatulong ang Biblia o kung anumang mga bagay. Dahil sa isang katulad mong namulat sa teknolohiya, mahihiya kang magbitbit ng napakalaki at napakabigat na aklat na yan. Pagkos, mayroong mabisang paraan kung paano ito masusolusyonan. Wala ba kang internet? Pwede yan. Dahil sa ngayon, mayroon na ding application or app na di kailangan ng wifi o data connection, kung saan malaya kang makakagamit o makakabasa ng Biblia. Internet ay mabisang tulong sa pag-aaral. Ikaw, bilang isang mula sa teknolohiya, kaya mo bang mabuhay ng walang internet? Hindi, diba? Dahil kahit ikaw, hindi mo maiiwasang gumamit ng internet at bilang isang modernong kabataan, alam kong hindi ka makukontento sa makukuha mong impormasyon sa aklat. Kinakailangan mo pa rin dagdagan ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbisita mo sa iba't ibang website na gagamitan ng internet. Kinaugalian na natin pumunta sa computer shop sa tuwing may gagawin tayong asignatura o proyekto. Gustong-gusto natin mapadali ang lahat ng bagay. Kaya ang internet ay ang pinakamabisang paraan na makakatulong sa atin sa edukasyon. Kasinungalingan! Oo, aminado kami na gumagamit rin kami ng internet. Subalit, diba? Nagsimula ang lahat sa aklat, katulad na lamang ni Dr. sa Rizal na nakapag-aralan dahil sa aklat. Kung walang kuryente, magagamit niyo ba ang internet? Di ba hindi? Ang aklat, oo. At kung gagamit ka ng internet, pwede rin itong makapag-istorbo sa'yo lang dahil sa hindi mo maiwasang makapaglaro ng hindi naman makakatulong sa iyong pag-aaral. Marami nang tinatayong public library na pwedeng gamitin at libre. Subalit sa internet, gagamit ka pa ng pera para lamang makapag-load sa wifi. At lahat ng impormasyon ay makukuha sa aklat, hindi lamang sa internet. Hindi ako sumasang-ayon. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na gumagamit ka ng internet. Si Dr. Jose Rizal ay hindi naman kasi buhay dito sa modernong panahon. Hindi makakatulong sa pag-aaral. Diyan ka nagkakamali. Mas mabisang gamitin ang internet sa pag-aaral. Isang pindot lang, ayan na lahat ng impormasyon na gusto mong malaman. Bakit? Sa pagpapatayo ba ng public library, hindi ka gagastos ng pera? Mag-internet ka na lang. Mas madali pa.
Dahil sa public library na iyong gusto, maghihintay ka pa ng ilang buwan. Pag internet ka na lang, mas madali. At hindi lahat na sa libro ay tama rin. Walang kuryente ba kamo? Mayroon namang solar panel. Walang load. Diba sabi niya, mayroon na ngayong app na hindi kailangan ng load. Kasi sinungalingan lahat ang sinasabi mo. Puro kayo internet, application, mga games, wala namang kwenta. Tila ba lumilihis tayo sa ating pinag-uusapan? Oo, noong panahon ni Dr. Jose Rizal ay wala pang internet. Pero patunay iyon na kahit walang internet, nakakapag-aral naman ng mga ayos sa mga tao noon. Tulong lang ng libro. Si Dr. Jose Rizal naging isang napakatalinong tao, tulong lang ng libro. Solar panel? Sino ba ang meron noon? Kayo ba meron? Panahon ngayon, mayayaman lamang ang meron. Kung walang saysay ang libro, di sana puro internet ang ginagamit natin ngayon. Ngunit gumagamit pa rin tayo ng libro. Narinig yun na ang aning panig. Ang paggamit ng internet ay may iba't ibang rason na kung paano nakakatulong ang internet sa ating buhay. Maaari ang iyong libro ay makakatulong sa atin, subalit kung bubuksan mo maigi ang iyong mga mata, ang internet ay ang una nating hinahanap mula sa edukasyon, paghahanap buhay at sa araw-araw na pangangailangan. Sa internet ay agad mong makikita. Hindi natin may iwasan gumamit ng libro, subalit sa modernong panahon na ating kinamakihan, may mga impormasyon na hindi mo makikita sa libro. Samantala, ang iyong aklat, basahin mo man, hindi mo rin nasasabing marami kang kagalaman. Aminin niyo. Ang totoo, talo ka na sa ating debate. Katulad sa klase. Di ba ginagamit natin? Ginagamit na naman ngayon ang internet sa klase. Pati rin ngayon, ginagamit na rin yan. Hindi na Sa loob. libro. Sa loob kaya ang ginagamit natin libro, lalo na kay Ma'am Onyx. Go! Kay Ma'am Onyx. Ready ang Ngunit, hindi mag-research. Pero may libro pa rin. Karamihan na ganang mga pinapagawa na sa Research. research. Kung hindi ka magbakalan lang, naman kami. Ano kami Saka baka mo ba ginagamit na? Uy, dito sa Hindi ba pinapagamit mo sa Nag-iiba ka lang, ito, pinaparesearch kita ni Ma'am Turpa. Kaya sila Sa isa lang libro, di sana puro internet na lang ang gamit natin ngayon. Ngunit, gumagamit pa rin tayo ng Huwag libro. kayong nakilala. Pa rin tayong libro. Bro, pag naamag, hindi mo na mababasa, bro. Sa internet, ako, bro. Ngunit iyon ay bahagi ng ating kasaysayan. May Hindi punta. maaaring tanggalin sa ating lipunan. Pati rin naman ang internet. Antonyeta! Ako naman hindi kanya. Anong ganun? Sa internet, kailangan mo pa ng password kapag wifi. Ay, Sa libro, wala ng password. mawa ka na. Puro kayo internet, vacation, mga games. Wala namang mga kwentang yan eh. Tapos bakit ka gumagamit? Pag mong i-deny sa iyong sarili na hindi ka gumagamit ng internet. Hindi ba noon ay wala pa namang internet? Ang ating ginagamit ay libro lamang. Kung hindi dahil sa libro, wala tayong alam ngayon. Wala tayong alam sa historical o kung ano pa man. Na isinulat lamang sa papel at dumaan sa libro. Meron namang bagyo at may mga asignatura ba tayong dapat gawin, hindi naman tayo agad-agad makaka-connect sa internet. Hindi naman natin maiwasang gumamit ng libro. Katulad na lang sa silid paaralan. Kailangan pa rin natin gumamit ng libro at sa libro pa rin tayo nagmula. At minsan, ang internet ay sanhi ng pagiging tamad ng isang estudyante. At kung gagamit tayo ng libro, magkakaroon tayo ng oras para makapagbasa at makapagsiyasat. Ang libro ay bahagi ng kasaysayan na hindi na mawawala sa ating lipunan. Narinig niyo ba ang kanyang sinabi? Pawang katotohanan lamang ang nakatala sa libro. Walang halong kasinungalingan. Sapagkat bago ito i-publish sa mga tao na maaaring makabasa, ito ay sinusuri ng tagapasiyasan. Hindi naman kasinungalingan ng internet. Ngunit di ba ang internet ay hindi naman kasinungalingan? Hindi ba? Tama. Subalit, aklat pa rin na nanguna sa lahat. Hindi.
ngayon, internet. Huwag kayong magkaila na hindi na kayo gumagamit ng libro sa panahon ngayon. Huwag ka rin magkaila na hindi ka na gumagamit ng internet sa panahon ngayon. Internet, nagdudulot ng katamaran! Bakit hindi ka ba gumagamit ng internet? Oo, aminado kami na gumagamit kami ng internet. Pero, sa silid-aralan, akalatang ginagamit at hindi internet. Tama! Hindi, internet pa rin. Libro pa rin, libro! Internet! Aklat! Oo, gumagamit tayo ng libro sa pag-aaral. Ngunit, hindi ba kapag wala kang mahanap na sagot sa mga libro, internet ang una mong tatakbuhan para maghanap ng mga sagot mo yun? Tama! Internet! Wala! Ano ba sinasabi nito? Tama! Internet! Libro! Di ba may smartphone din kayo? Internet, hindi na mahihirapan. Hindi sila mahirapan sa paghahanap ng mata. Para sa akin. Ang kanyang sinabi ay pawang katamaran. Katamaran? Mamaran. Katamaran. Kung mayroong dilaw yung dumating, nasira ang mundo. Dilubyo! Dilubyo. Yan. Kung mayroong dilaw yung Dilubyo. Kung mayroong dilaw yung dumating, yes. Bagyo na sa naraw. Dahil lang isang katulad mo mula sa teknolohiya ng mga bagay. Dahil sa isang katulad mo nagulat sa liksik ay gumagamit ng aklat. Tulad na lamang Dr. Salsal, nakapag-aralan tayo sa tulad na lamang Dr. Rizal, nakapag-aralan dahil sa aklat. Hindi ako sumasang-ayon. Ikaw na mismo. Buhay dito sa modernong ito. Oh, fuck! Hindi na nabubuhay. Hindi na nabuhay. Kaya, anak. Puro kayo. Tila, ano yan? Nang libro sa panahon ngayon. Sana puro internet ang ginagamit natin ngayon. Ngunit gumagamit pa rin tayo ng libro. Ito ang totoo. Paano ka na sa ating debate? Aminin mo. Pag noon ay wala pa namang internet. Magkaroon ng walang at makaka-connect sa internet. Konektado sa wifi namin. Sorry. May mga libro naman tayong dapat gamitin. Dapat natin itong gagamitin.